bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon dayo ay laahon sa mga dayuhang umandipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Amayahawa. Hello mga ka-Operians, happy anniversary po sa ating lahat sapagkat ang araw na ito ay ang official na araw kung saan binuksan ng mensahero ang kanyang YouTube channel para ma-access nating lahat ang katotohanan na kanyang ipinahayag sa atin. At welcome pong muli sa ating bagong episode ng Talakayan ng Tora at Tipan. Sa ngayon po ay sisimulan natin ang pagtalakay sa aklat ni Propeta Isaya. Isaya, Kabanata 1. Ito ang pangitain ni Propeta Isaya na anak ni Amos, patungkol sa Judea at Jerusalem. Noong panahon ng paghahari ni Uzziah, Jotham, Ahaz, at Hezekiah, mga hari ng sambahayan ni David. Isang mapaghimagsik na bansa inihalin tulad sa Sodom at Gomorrah. Makinig kayo, mga langit, dinggin ninyo, o lupa, sapagkat nagsalita si Yahweh. Pinalaki ko ang mga anak at pinaruga sila, ngunit sila ay naghimagsik laban sa akin. Kilala ng baka ang kanyang amo, maging ang sapsaban ng kanyang asno. Ngunit ang mga Israelita ay hindi nakakakilala. Ang aking bayan ay walang pangunawa. Kapighatian sa makasalanang bansa, mga taong masasama, lahi ng mga manggagawa ng masama, mga anak na pariwara. Tinalikuran nila si Yahweh ang kanilang alahayam. Nilayuan nila ang isang banal. Bakit pa kayo hahampasin? Bakit patuloy kayong naghihimagsik? Ang inyong buong ulo ay may sugat at ang puso ay lupaypay. Mula talampakan hanggang ulo, wala ni isang bahagi na malusog. Puro galos, pasa, at bukas na sugat. Hindi nililinisan, hindi binendahan, ni hindi man lang nilagyan ng langis upang ito ay malunasan. Ang inyong lupain ay wasak, ang inyong mga lunsod ay sinunog, ang inyong mga bukirin ay sinamsam na mga mananakop, nilimas at nilipol ng mga dayuhan. Ang mga anak ng Zion ay inabandona tulad ng kubol sa ubasan, tulad ng kubo sa bukid ng pipino. Matapos kupkupin ang isang bayan. Kung hindi nagpakita ng awa si Yahweh na alahayam, naging tulad na sana tayo ng Sodom, naging gaya ng Gomorrah. Pakinggan ninyo ang utos ni Yahweh, kayong mga pinuno ng Sodom. Pakinggan ninyo ang tagubilin ng ating alahayam, kayong bayan ng Gomorrah. Sabi ni Yahweh, ano ang silbi ng inyong mga alay? Sobra na ako sa mga handog na sinusunog, mga tupa at taba ng pinatabang hayop. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro
kambing at kordero. Sino ang nagturo sa inyo na ang aking templo ay lapastanganin at ang aking presensya ay hanapin? Tigilan ninyo ang pagdadala ng walang saysay na mga handog. Ako ay nasusuklam sa inyong insenso. Ang mga bagong buwan, mga sabat, at mga pagtitipon. Hindi ko na kayang tiisin ang inyong walang kabuluhang pagsamba. Ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga itinalagang kapistahan. Sa puso ko'y labis na kinamumuhian. Ang inyong mga handog sa akin ay naging pabigat at kapaguran. Kapag inuunat ninyo ang inyong mga kamay sa panalangin, tinatakpan ko ang aking mga mata. Kahit marami pa kayong ipanalangin, hindi ko pakikinggan. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo at kasamaan. Paglilinaw. Dapat unawain ng mambabasa ang kabuuang konteksto ng mga talata mula 1 hanggang 15 bago sabihing itinigil ni Yahweh ang pagsunod sa mga sabat, bagong buwan, at mga handog na sinusunod. Malinaw na ang pagbabawal ay parang lamang sa mga mapaghimagsik na Israelita na gumaganap sa mga ito ng walang katwiran. Sila ay inihalintulad pa sa Sodom at Gomora, mga bayan ng kabuktutan. Basahin din ang Amos 5:21-24. Magpakalinis kayo, magsisi, at alisin sa aking paningin ang lahat ng inyong masasamang gawain. Maging matuwid at mga kabuktutan ay alisin. Matutong gumawa ng mabuti, hanapin ang katarungan, ipagtanggol ang mga naaapi at mga byuda. Ang mga ulila ay ipaglaban. Halika kayo, tayo ay mag-usap. Kahit kasing pula ng eskarlata ang inyong mga kasalanan, magiging gaya ng nyebe ang inyong kakislapan. Kahit kasing pula ng crimson ang inyong kasuotan, magiging mistulang lana sa kaputian. Kung kayo ay maging masunurin at matuwid, kakain kayo ng masaganang bunga ng lupain. Ngunit kung maghimagsik at sumuway sa tabak, kayo ay lilipulin. Ang libingan, kayo ay lalamunin. Tulad ng sinabi ni Yahweh na alahayam natin, O Jerusalem, tignan mo kung paano ang tapat na lungsod ay naging isang masamang bayan. Dati ay puno ito ng katarungan. Nananahan dito ang katwiran. Ngunit ngayon ay pugad ng mga makasalanan. Naging madumi ang iyong pilak, hinaluan ng tubig ang iyong alak. Naging mga pinuno ay yaong mga mapaghimagsik, mga magnanakaw at sa suhol ay gahaman. Ang mga ulila ay hindi nila ipinaglaban, ni binigyang pansin ang sabyudang karaingan. Kaya't si Yahweh na makapangyarihan ay nagsalita sa mga Israelitang bayan. Itutuon ko sa mga mapaghimagsik ang aking galit at gagantihan ang mga mapang-api ng may ngit-ngit.
Ang aking kamay na laban sa inyo ay ilalapat. Ang aking kamay na laban sa inyo ay ilalapat, at tatanggalin ko ang mga latak. Aalisin ko ang karumihan sa inyong lahat. Ibabalik ko ang inyong mga hukom gaya noong una, at ang inyong mga pinuno gaya ng sa simula. Hanggang tatawagin ka muling lungsod ng katwiran, bayan na banal. Ang Sayon ay ililigtas ng may katarungan, at ang kanyang matatapat sa pamamagitan ng katwiran. Ngunit ang mga mapaghimagsik at makasalanan ay parehong babagsak. At ang mga tumatalikod kay Yahawa ay mawawasak. Kayo ay mapapahiya dahil sa mga punong inyong itinataas at kinagigiliwan. Ang mga hardin na inyong pinili ay magiging kahihiyan. Kayo ay magiging gaya ng punong roble na nalalanta ang dahon, gaya ng hardin na walang tubig, roble o oak. Ang makapangyarihan ay magiging gaya ng tuyong dayami, at ang kanyang gawa ay parang isang ningas. Pareho silang masusunog sa apoy na walang makapapatay. Yada. Yada. Yeah. Yada. Nakatunog siya. Nakatunog siya. So, ano ang inyong natandaan dito sa kabanata na ito? Tigas ng ulo ng mga Israelita. Rebellious. Mapaghimagsik na bansa. Grabe yung kanilang paghihimagsik, hinalintulad pa sa Sodom at Gomorrah. Makinig kayo, langit. Hindi mga langit, tinanggal ko yung mga langit, heaven lang. Hmm. Hear me, you heaven. Ikaw langit. Dinggin ninyo, lupa. Sige, lagyan natin ikaw langit. Pati ang langit no? Baka makalangit na kaharian to. Ikaw langit, You heaven. makinig kayo, ikaw langit, dinggin ninyo, o lupa. Makinig ka, langit. Siguro hindi kayo to. Pakinggan ako, hear me. Pakinggan ako, langit. Dinggin mo, lupa. Siguro, pakinggan ako. AKO. Kapit na. Pakinggan ako. Pakinggan mo ako, langit. Sensya na ha. Kasi hindi ako masyadong Dinggin mo. Dinggin mo ako, lupa. Sapagkat nagsalita si Yahweh, okay? Pinalaki ko ang mga anak at inaruga sila. Sapagkat nag-alaga siya ng mga bata. Ngunit sila ay naghimagsik laban sa akin. Imagine, ilang taon niyang naruga yan, no? Lalagyan pa ba ng ikaw? Dinggin mo ako, ikaw langit. Hindi na. Dinggin mo ako, Langit. Langit. Oo, kamang langit. dinggin mo ako, Lupa. lupa. Alisin o lupa. Buti pa daw yung yung baka at mga alamin ko nilang amo.
Nakaka-insulto naman sa baka, no? Pero ang mga Israelita ay hindi nakakakilala. Ang aking bayan ay walang pangunawa. Si Isaiah nagsalita. Ito si Isaiah ang paboritong aklat ng mensahero. Tinanong ko, anong favorite book mo sa Bible? Sabi niya Isaiah daw. Eh di ba marami siyang na-discover sa Isaiah? Oo, at saka meron ditong sinasabi sa chapter 61 ata yun, na tungkol sa kanya. Mm-mm. So, marami kasing mga hidden na yung mga katanungan sa ibang book. Dito nakatago ang mga kasagutan. Hmm. Kaya medyo alert. Sabi Pinaka niya, pinakakumpleto ang laman ng aklat ni Isaiah. sa prophecy, Oo, sa Mm. prophecy. Kaya Mula medyo sa pagka, okay. bago ipanganak ang Mesaya, siya nagprophesy. Bago dumating ang mensahero, siya din nagprophesy. Tapos kung ano ang mangyayari after ng Mesaya, ano ang mangyayari after ng mensahero, lahat yan ay nakapaloob dito sa aklat ng Isaiah. Okay. So mga anak na pariwara, tinalikuran nila si Yahweh ang kanyang alahayam. Nilayuan nila ang isang banal. Okay, verse 4 yun. Tapos, verse 5, bakit pa kayo hahampasin? Ikaw sa kasi tingnan ko yung English. Kasi minsan, isang word na pagkakaiba, nagbabago yung konteksto no? Okay, verse 5. Bakit pa kayo hahampasin? Bakit patuloy kayo naghihimagsik? Ang inyong buong ulo ay may sugat at ang puso ay lupaypay. O bakit may sugat ang ulo? Kasi wala sa katinuan, no? Hmm. Tapos yung Naalog, laging, naalog ang utak. oo, parang tayo, no? Hmm. Your whole head is injured. Tapos sa verse 6, Mula talampakan hanggang ulo, wala ni isang bahagi na malusog. Puro galos, pasa at bukas na sugat. Hindi nilinisan, hindi binindahan, ni hindi man lang nilagyan ng langis upang ito ay malunasan. So, ibig anong sabihin, time, walang ginagawa. oo, Alam anong nilang may timeline sugat nito? na, di ba after ni Micah, So yung Assyrian invasion. ah before, Oo nga. before. Kasi yung tinalakay Oo nga, natin prophecy hanggang nga pala sa, to. prophecy ito Oo. after ng, Maika. Kasi, after ni Micah. Kasi ang tinalakay natin sa aklat ni Micah ay tungkol na sa sambahayan ni David. Doon naman sa aklat ni Hosea ay tungkol sa sambahayan ni Ephraim. mm Ito naman, kasama na dito ang sambahayan ni David. Mostly, Okay. ang tinutukoy dito ay sambahayan ni David. Oo. Your country is desolate. So mga prophecy niya to, no? So Oo. nakikita niya, desolate daw. Tapos, ang Ang mga inyong lungsod ay lupain ay sunog. wasak, ang inyong mga lungsod ay sinunog, ang inyong mga bukirin ay sinamsam ng mga mananakop, nilimas at nilipol ng mga dayuhan. So ito Naganap ay din niya sa Tyre. after na ito ng Assyrian invasion. Oo, pero yung prophecy to, before, kasi prophecy nga, no? Oo, prophecy nga. Oo. So, parang mahabang to, hindi lang isang bagsakan, yung Oo. kanyang mga prophecy. Okay.
Kaya naman pinahintulutan ng alahayam na masakop ang sambahayan ni Efraim at ang sambahayan ni David dahil dito sa kastigasan ng ulo nila, alam na nila na nagagalit ng alahayam sa kanila pero wala silang ginagawa. Kaya kung mapapansin natin dito, ang alahayam pa rin ang nag-iimbita sa kanila na mag-usap tayo. No, tigas-tigas yung ulo eh. Kahit sino Oo. mamumuno, hindi niya kakayanin katigasan ng ulo. Oo. Diba, verse 9. Kung hindi nagpakita ng awa si Yahawa na alayam, naging tulad na sana tayo ng Sodom, naging gaya ng Gomora. Ano? Pakinggan ninyo ang utos ni Yahweh, kayong mga pinuno ng Sodom. Pakinggan ninyo ang tagubili ng ating alahayam, kayong bayan ng Gomora. Sabi ni Yahweh, ano ang silbi ng inyong mga alay? Sobra na ako sa mga handog na sinusunog, mga tupa at taba ng pinatabang hayop. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, kambing at kordero. Sino ang nagturo sa inyo na ang aking templo ay lapastanganin at ang aking presensya ay hanapin? So ito yung tinutukoy niya dito, 'di ba? Naghahandog nga sila, ngunit ang puso naman nila ay wala sa pagsunod sa alahayam. Kumbaga, ginagawa na lang nila yung kanilang paghahandog out of obligation, not out of love. Parang naging kultura lang, no? Oo, kaugalian na lang, Mm-mm. pero wala na sa kanilang puso ang pagsunod. Tapos 13, no? Hmm. Pinapatigil niya ang pagdadala Oo. ng dog. Tapos yung insenso, detestable, nasusuklam siya. Hmm. At saka yung mga kapistahan, bagong buwan, sabat, at mga holy convocations. Hindi ko na kayang tiisin yung walang kabuluhang pagsamba. Yung yung sinasabi niya pa ano-ano lang. Yung kagaya Ah, ng yung kagaya ng dati, ng mga kasama natin. Pag nandoon sila, hindi naman nakikinig. oo. Lang, kanya-kanyang, channel. Ang inyong mga bagong buwan, walang superscript. Dapat 14 yan. Alin? Ang inyong mga bagong buwan, dapat may yan, may superscript na 14. Superscript. Ibig sabihin lalakihan? Hindi, yung lalagyan mo ng ng number. Kasi wala siyang number, walang 14. Saan dito magsisimula? Ang inyong mga bagong buwan. Your new moon feast. Ang Yung nabura. inyong 14. Hindi dyan, sis. Dito, ang inyong mga bagong buwan. Lalagyan mo lang ng number 14. Sa okay. baba. Oo. So dito, Ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga itinalagang kapistahan. Oo. okay. Oo. Um, Yung una, ang mga bagong buwan lang. Yung kanina binago. Tagal mo na yung inyong. Pakidelete ng inyong. Oo. Okay. Teka, ang hirap pag naka-share. Hindi ko makita yung ano. Oh, okay. Behind ako sa editing kasi eh. Kasi nakaano ako sa no context nun eh. Focus ako. Pero yung mga mga ganyan. Hindi ko na focus.
Okay na? Okay. So, grabe talaga ang ano niya dito. Kapag iniunat ninyo ang inyong mga kamay sa panalangin, tinatakpan ko ang aking mga mata. Kahit marami pa kayong ipanalangin, hindi ko pakikinggan. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo at kasamaan. Ang masuwail talaga ang mga Israelita, no? So, ibig sabihin talagang sukdulan ang ang pag yung patience ng alahayam sa mga Oo. Israelita, ganun ka. Bakit kaya talaga laging tinetempt ng ng kalaban ang mga Kasi nasa alam ng kalaban na inaano ng alahay niya, kaya't lagi nilang tinetempt. Pero yung ibang lahi, hindi naman, pinababayaan lang, di ba? Kaya nagiging prosperous sila. Pero ang Pinababayaan nga yung ibang lahi kasi hindi naman nasa sila, kanya na, oo, hindi naman sila, sa panig na ano nila. eh, Oo. wala sila sa, ano, sa panig niya. Oo. So, ibig sabihin, iba yung kanilang sinusundan, hindi siya. Mm-mm. So, ang pag panig ba, yung salitang panig, ano yun, katumbas ba yun ng paggalang at respeto? Parang iba Hmm, naman ang ibig sabihin, mukhang, ano, iba. Ah, Kasi ito, ang ginagawa ng Alhayam, di ba, ibinukod niya ang ang bayang Israel. Ibinukod niya, kumbaga, set apart. At sila ang itinuring niya na mga anak. So, my sila lang people, di ang ba? saklaw ng kanyang pagdidisiplina. So, itong mga Yung ano, covenant. mga ibang bansa, yung lahi ng mga ano, ng mga nasa lahi ni Cain, hindi sila saklaw ng pagdidisiplina ng alahayam. Mm-mm. Kasi hindi naman sila kasama sa kanyang bayang pinili. Hindi naman siya mamanahin, Oo. inanan. Hindi sila kabilang sa mana na ibinigay ng alahayam sa kanyang anak. Ngunit mayroon namang foreign policy na kung sila ay magpapasakop sa covenant at susunod sa lahat ng mga kautusan at alituntunin ng batas ng alahayam, sila rin ay makakapasok bilang mga foreign ah parang magiging mamamayan na rin sila. Yun yung katumbas ng dual citizenship. Naturalized o Oo. May naturalized na citizen, meron namang adopted lang o nagkaroon ng dual citizenship. So So, dito rin sa oo. it must be noticed, malinaw na ang pagbabawal, kasi di ba kinamuhian niyo yung mga wag na kayo maghandog sa akin, magsunog, Oo. di ba? Ay, dun sa mga mapaghimagsik na Israelita, yun ay Oo. naka-address. Kasi parang hypocrisy lang eh. Sayang naman yung ibibili mo ng Oo. sayang lang, di ko siya pakikinggan o hindi ko didinggin. Parang ganun eh. Mm. Mga pa tuwad-tuwad, sinasabi ng mesero. Mm. Sayang naman, hindi naman kayo wala naman sa puso nyo. Hindi ko rin pakikinggan, parang ganon. Parang yung comment nung isang doon sa post ng isang kapatid, may comment siya doon na kumbaga, instead na pasalamatan niya ang mensahero, ay sinisisi niya pa. Kasi iniligaw lang daw siya ng mga yung mga mensahe ng mensahero, kagaya ng mga paghahandog, mga
bakit kinakailangan pa daw ang mga paghahandog na sinabi naman dito kagaya ng sinasabi dito sa aklat ng Isaiah na hindi kinalulugdan ng alahayam ang mga paghahandog. So bakit pa daw yun ay itinuro ng mensahero? So sinisisi niya. Kaya hindi ako nakatiis, nag-comment ako sa kanya na sabi ko kung hindi mo talaga lubos na naunawaan ang mensahe na dinala ng mensahero, edi bumalik ka na lang doon sa pinanggalingan mo at tingnan mo kung anong katotohanan ang mayroon doon. Kasi hindi lahat ng nakakapakinig ng mensahe ng katotohanan ay kayang tanggapin ang mga sinasabi dito. Kagaya ng din ng Develop sinabi siya. ng mensahero ay ng Mesaya doon sa Matthew 7:21 na hindi lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan ay papasok sa kanyang makalangit na kaharian, kundi yun lamang na mga maingat na sumusunod sa kanyang mga kautusan. So hindi lahat ng sumusunod ay maingat, kagaya ng sinasabi dito sa kabanata na ito, Oo. na So sis, kinasusuklaman yung na ng alahayam yung kanilang mga paghahandog dahil sila ay mga mapagkunwari. oo. So ibig sabihin mo sis, yung 1/3 na yun, mababawasan pa? Yung Kasi 1/3 na oo, lumabas, sinasala, mababawasan pa 'di ba? kasi oo nga no? Sinasala. Talagang Ibig ilan lang. sabihin, iilan lang. Kaya nga 'di ba sinabi niya na makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang nakakasumpong nito. Sa pasimula, makikita mo napakarami ang gustong pumasok doon. Pero nung makita na nila, naku, ang dami palang bawal, ang dami palang ang dami palang hadlang. Marami palang dito, mga hindi natin kayang gawin. Lahat ng mga pinag-uutos, di natin kayang gawin. So, balik na lang tayo doon sa maluwag na pintuan. Yung parang ganun ang nangyayari sa atin. Sa simula, ang daming gustong pumasok. Pero kakaunti lang talaga ang nakakasumpong. Tapos dito pa, sabi, oh, stop doing wrong and be righteous. Hindi lang yun eh. Proactive ka rin. Sa verse 17 Oo. naman, defend the oppressed. Ipagtanggol ang mga naapi at mga biyuda. Hindi lang yung hindi ako gumagawa ng masama, tapos gumagawa ako ng Oo. hindi, may go the extra mile, hindi lang yun. Kasi pagtanggol mo, pag may naapi sa tabi mo, ay di bali na lang kasi basta hindi ako gumagawa ng masama, basta hindi ako ang nang aapi sa kanya. No, sabi niya ipagtanggol, kasama yun sa utos, ipagtanggol ang mga naapi at mga Bida. byuda, ang mga ulila ay ipaglaban. Halika kayo, tayo ay mag-usap. Oo. O gusto niyang Ito nga yung gusto ah, niyang laging nakikipag-usap tayo sa kanya. O sige, yun nga, oo. reason out with him. Yun yung Pag-usapan sinasabi natin. nga na pray without ceasing o ibig sabihin parang ano, sa lahat ng oras, 'di ba? Hindi pa to sis. Sabi niya, reason out with me. Oo. Settle the matter. Kailangan may magkipag-deal ka. Makipag-settle ka sa kanya. Makipag sabihin, sabihin mo Manambalik. yung case mo. Ganon. Sabihin mo yung case mo, ganyan, yung Oo. mga mo. At sasagutin ka niya. Gusto niya ng ganun. Ayaw niya na yung blind obedience, Oo. ganyan. Kailangan, Kaya nga bakit niya kinalugdan si welcome yun. Welcome na welcome sa alahayam. Yung makipag-diskusyonan sa kanya. Hindi Oo. kanya, hindi siya yung madaling mapikon pa ganyan. Gustong-gusto nga niya yon yung, bakit yung aking kapatid, ganyan, yung mga hinanakit mo, sabihin mo sa kanya, yung, bakit si ganito, tapos ako ginaganito. Kaya nga Gusto 'di niya, ba nagiging sis, open ka. bakit Diba sabi niya, kinalugdan niya si Haring David? David, oo. Dahil Let us napaka-open settle. ni Haring Mm-mm. David. Sinusumbong niya lahat ng mga kumukontra sa kanya, sinusumbong niya. Mm-mm. At sumasagot naman ang alahayam sa kanya. Oo. Yan ang O sabi gusto niya, ng alahayam. Na lahat ng kahit kasing pula,
O Oh, kahit kasing pula na eskarlata ang iyong mga kasalanan, no? Magiging gaya ng oo. niebe ang inyong kakislapan. Dapat pala nag-aabogado ka rin sa sarili. Oh. Kumbaga, inaano mo rin, nag-reason out ka sa amo. Oh, Bakit reason out ganyan? ka. Eh, sasagutin ka naman ng alahayam kung ano kung Oo. tama ka ba? Nasa katuwiran ka Oo. ba? Kasi ang ano talaga dito, ang issue, yung pagiging matuwid. Oo. Hindi yung banal-banalan, kundi yung makatuwiran. Di Mm-mm. ba? Basta ano, kung kayo ay maging masunuri at matuwid, kakain Mm. kayo ng masaganang bunga ng lupain. Mm. Okay. Sabihin, ano, wala Yan naman ang gusto talagang niya, di ginagawin, ba? ano. Yung maging masunurin at matuwid. Oo. Tapos, wala namang, ano, actually, yung sinasabing, ano, yung famine, that is famine of the world. Hindi Mm. naman, ano hindi naman sinabing pagkain eh. Kasi maraming nagtatanim sa atin. Kung ano man yung artificial na ano ng mga shortages, that is dahil sa control ng mga oligarch at saka ng ibang ano, 'di ba? Yung mga pinag-usapan natin ng isang gabi, yung mga traders, 'di ba? Oh. Pero kung tutuusin, ano, oversupply at saka enough. Kaya lang kasi ang sinasabing ano dito is yung sa salita. Hindi ka So, ano, makikinabang. oo, di tayo ang iba ang nakikinabang. Kasi nga, Saka, matigas ang ulo. basta maging masunod at matuwid, siyang gagawa ng paraan. No? Parang kayod ka ng kayod, kayod ka ng kayod. Oo. Hindi ka naman sumusunod. Ayaw mong tumuwid. Wala rin. Diba? Ngunit kung maghimagsik at sumuway sa tabak, kayo ay lilipulin. Diba? Ilang beses na tayo nasakop, ano? Ang libingan, kayo ay lalamunin. Tulad ng sinabi ni Yahawa na alhayam natin. Pero nagtitira talaga siya kahit ilang daang libo yung napatay noon ng ano, na hindi wala sa history books natin. Pero nagtitira siya ng mga remnant talaga. Hindi nalilipol ang buong bayan sa ano, ah, ano ba yun yung may nakawan yung ano, Belanggiga? 'Di ba? Ilang ano, libong Pilipino inubos doon. Tapos ninakaw pa yung bell. Pero ano, meron pa rin ano, nakaalala ng mga pangyayaring yun at naisulat. Pero bell ng ano ba yon? Ibinalik na sa atin, di ba? Oo nga, pero bell nga ng ano yon. Nung Ano sa Saan yan? nakalagay yung Belanggiga, bell? oh, Ibig sabihin, makasaysayan yun. Historical, oo, ano kasi yun oo, Oo nga, yung pero yeah, bell saan na nakakabit yun. yung bell? Nakakabit yun, di ba, sa mga simbahan? oo. Parang ano Oo. yun nila yun eh, yung pantawag din, di ba? Oo, hindi Pag yung may bro, mga hindi yun calamities, nakakabit sa simbahan. pag may Hindi mga ba? Yung galang Oo. calamities, ano, mga galang gigabel, hindi yun nakakabit Hindi. sa belanggiga. simbahan. So, ano yun? Warning device yun. Oo, warning Oo. device. Tsaka nakakaano daw yun Oo. eh. Bawa, may padating na bagyo. Nakakaano yun Mm. eh. Oo, warning Ibig device yan. sabihin, yun ang pinapatunog. Tagtuyot. Halimbawa, kung tatawagin Mm. niya, Oo. magtatawag ng assembly, magtatawag ng ano, ng Oo. parang magbibigay ng warning. Kaya nga. Yun ang bell na yun ang Nagko-control din ng ano nila. weather. Mm. Oo. Nagko-control din siya ng weather yung frequency noon. Kaya Sabi historical nila. yun. Mm. Kasi ang Yung pagbawa, yung kauna-unahang pagkakaroon ng device na para tawagin ng atensyon ng mga tao. Okay. saka pag yung mga ano, pag may bagyo, yung Oo. inaano yun para kumalma. Kasi yung frequency nung ano, Tama, nung sa bell na Bagyo. yun. Mm. Oo. Paglaban. Sa Bagyo at saka mga kalaban. Oo. Di ba Pag may tayo, ang kalaban, sabi oo. naman sa Kasi Hero, ano kasi ano yun pag may mga pirata. oo. Saka di Oo, ba pag may sabi mga naman sa pag pirata. umuulan, mag-shofar. Kasi yung Oo, frequency yun ng yung sound, bell na yun ay katumbas ng shofar natin ngayon. oo, yung frequency niya, anti-parasite nga, parasitic, ano daw yun. Mga bell. Basta, Pero kanina, ano, oo, sige po. kanina nabanggit niya si David.
Masunurin si David. Masunurin yung Haring David. Pero ano yung batas na umiiral noon ng panahon ni Haring David? Di ba batas ng alahayam? Batas ng alahayam. Mm. So, kung talagang kasama sa mga niya yan, yung batas niya ang dapat sundin. Hindi yung batas ng tao. Kasi kung mga tribo-tribo, di ba, na yun, mga batas na nila yun eh. Although yung iba doon hango sa kautusan ng alahayam, pero naging ibabaw Kasi yung naghalo-halo na no, kagustuhan ng tao. into Nung marriage. ibabaw ang kagustuhan ng tao sa batas na yon. Parang ito yung pagkakaintindi ko nung nagagalit siya dito sa binabasa natin. Kaya lahat pinababalik niya sa atin. Lahat pinapasunod niya sa atin. Kasi nga naman, kung Kaya lang gagawin ka naman ng sarili nagkaroon mo, ng ibig ng kaguluhan ang mga batas dahil diyan sa democracy na yan eh. tsaka yung yung binabanggit na customary law, alhayams law dapat Oo, alahayang ang slow yun, yung manaig. customary law. Kaya nga yun Oo. ang isinusulong dapat ng mensahero noon O na dapat open close maipatupad. parenthesis mo na customary law, alhayams law. Mm. Dapat ganun. Hindi Kasi ang yung mga customary Joktanite law. yung ibang tribu eh. Kailangan talaga, ano Mm. mo rin, i-discern Oo. mo kung ano yung Joktanite ba yan or Di ba kung mites i-analyze eh, no? natin, di ba? Or ano. Talagang hindi yung iiwasan mo yung kanyang kautusan. Ipipilit niyang sundin mo siya. Mm. Pag hindi mo sinunod, talagang kahit gaano ka kaunlad, kahit gaano kabuti yung ginagawa mo, wala. Ano rin, aatakihin ka rin, masasakop ka rin. Wala rin lahat ng pinaghirapan. Di ba Oo. sabi ng mensahero, ang makalangit na kaharian ay autocratic ang government. Tama po yun. Parang yung may friend akong Iranian. Bihira na lang siya mag-online kasi. Pero nung sinabi ko, shinare ko yung yung video ng two witnesses, yung at saka yung music. Tapos shinare ko na sabi ko sa kanya, kasi dati no, nung magkita kami, ano daw, nag-ano siya dahil masyado daw mahigpit sa kanila. May mga, ang tawag doon yung mga, pag yung babae, expose yung pananamit, di ba? Parang may police. Tapos sabi ko ngayon, now I understand. Sabi ko ganyan. Now I understand. Sabi ko gano'n, yung maintain your ancient culture. Kasi yan talaga ang yung form of government yun, ang nakasunod sa ni Allah. Sabi ko, autocratic form of government ang nakasunod sa design talaga ng Allah. Hindi yung demon crazy or democracy, yung mga liberal gano'n. Sinabi kong gano'n. Tapos nag-thumbs up lang niya. Kasi yun well-traveled din yun. Kaya gusto niya yung nakapag siya sa ibang country. Pero sinabi ko sa kanya, yan talagang nyo, para maano din siya, ma-realize niya na yung kanyang bansa, ang nakakasunod talaga yung mga kultura ng kanyang bansa, ang nakakasunod talaga sa ala. Ewan ko, pero Kasi pero sis, kaya siya ganun siguro. Di ba, nagta-travel nga siya. oo, Kasi pag tumitingin siya doon sa demokrasya, ang dali nung daan eh. oo. Kaya nga Ang sinabi ko dali, sa kanya, pero ang dali kasi, nung nung daan. prior to that, may mga message ako na the whole world is with you. Sinabi ko na ganun. Ganun. Kasi limited ang nila di ba, yung social media. Ganun. So, proud naman siya dahil sabi ko, congratulations. Yung unang campaign, yung last July ba yun? O what? Yung peace talk na unang peace talk, nag-genera din sila. Di ba, nag-retaliate yung kanilang So, yun. Tapos ito palang verse 21. Ang Jerusalem kasi dapat kasi kung pag sinawag mong Jerusalem, parang siya ang ang audience, no? Ang audience tingnan mo kung paano ang tapat na lungsod. Tapos open ko bracket Jerusalem ay naging isang masamang bayan. Kasi parang ang
kasi una yung Jerusalem. So, ibig sabihin, parang tinatawag yung Jerusalem at yun ang kanyang kausap. No, ang Jerusalem, third person dito. So, tanggalin mo yung Jerusalem. Saan ko lalagay? I-delete mo, tapos yung sa tapat na lungsod, doon may lagay yung bracket na Jerusalem. Naka-bracketed. Tingnan mo kung paano ang tapat na lungsod, tapos open close bracket, Jerusalem, ay naging isang masamang bayan. Dati ay puno ito ng katarungan. Kasi parang dyan, ang Jerusalem ang kausap no? Sabi, see how the faithful city, Jerusalem, has become so corrupt. Actually, ang mensahero naglagay ng Jerusalem dyan. Okay. Naging masamang ba? Dahil dati ay puno ito ng katarungan. Nananahan dito ang katuwiran, ngunit ngayon ay pugad ng mga makasalanan. So, naging corrupt talaga. O parang naging madumi ang iyong pilak at hinaluan ng tubig ang iyong alak. So, kasi nga, nagkaroon na ng mix, marriage, diba? Na sila na defiled. Rebels are now your rulers. Ang mga, mapaghimagsik ang inyong mga naging pinuno na sa buwatan sa mga magnanakaw. Ayun na nga, diba? Kahit naman ngayon nakapartner ay mga magnanakaw. At sa suhol ay gahaman. Ang mga ulila ay hindi nila ipinaglaban, ni binigyang pansin ang sabiyudang karaingan. At tag-ulan na naman, paano na lang yung mga mahihirap nating kababayan? Ipapaalala na naman yung flood control na yan. Okay. Tapos sa pa? Sabi niya, nagsalita ang si Yahweh, itutuon sa verse 24, itutuon ko sa mga mapaghimagsik ang aking galit at gagantihan ang mga mapang-api ng may ngit-ngit. So, ayaw niya talagang rebellious, Yung pag sinabi mong ganito, yung sutil, galit talaga siya. Autocratic government nga siya, di ba? Hindi, kahit kahit yung yung pag nakakita akong batang yung sutil, yung yung pag Siyempre, tapos pag ayaw baliktad. sumunod, hindi kagaya ng Yan. ng demon crazy o democracy na yan. Hindi, karapatan ko to. May karapatan ako, kaya kailangan hindi ako susunod sa iyo, karapatan ko to. Kahit sa school, 'di ba? Pag halimbawa, wag kayong maglalaro sa hagdanan, 'di ba? May mga bata talagang gagawin niya. Walang lalabas sa oras. May mga pipili talaga, yung mga rebellious talaga. Makikita mo na ba although natural naman sa mga bata, yung subukan nila yung ganon. Pero yung madalas na ipatawag yung magulang, parang talagang may mga rebellious spirit. Pag alam mo na na pinagbabawal, ginagawa pa rin, di ba? Yung mga ganun talagang tao na pa-opposite. Siguro kasi ako ewan ko lang ewan ko, naging ko yun, sabi ko siguro talaga pag siguro dahil pag sarili kong anak nako, hindi makakaano sa akin yun. Ang aking kamay na laban sa inyo ay ilalapat at tatanggalin ko ang mga latak. Aalisin ko ang karumihan sa inyong lahat. Yun, lilinisin niya.
26, ibabalik ko ang inyong mga hukom gaya noong una, at ang inyong mga pinuno gaya ng sa simula, hanggang tatawagin na kamuling lungsod ng katuwiran. So may restoration talaga. Bayan na banal. Oo. Ah, tapos ano? O yung 29. Ah, Pabigat yung 28, ano? ah. Andun sa sige. Oo. Spreading, akala ko mga puno. Pinyong, spreading. Kayo ay papaya dahil sa mga puno na, ano ba yung spreading trees? Kaya punong inyong itinataas Hindi eh. at kinagigiliwan. Because of your spreading trees, yumayabong, in Hmm. which you have admired and delighted. The gardens you have chosen will be a disgrace. Hindi itinataas. Punong tama, na inyong itinataas at kinagigiliwan sa mga punong mayabong, sa mga mayabong na punong mayabong na inyong itinataas, punong mayabong. Ibig sabihin, mayabong na inyong itinataas, spreading trees eh. Verse 30, you will be like an oak with fading leaves, nalalanta na. Gaya ng punong roble na nalalanta ang dahon, gaya ng hardin na walang tubig. So wala ng spirit, no? Nalalanta na, natutuyot, namamatay. So wala ng living water, no? The mighty, ang makapangyarihan ay magiging gaya ng tuyong dayami. The mighty man will become tinder. At ang kanyang gawa ay parang isang ningas. Oo. Mamamatay. Pareho sila masusunog sa apoy na walang makapapatay. Okay. Meron kayong mga nakitang reflection na mas kapahulugan na mas malalim, mga kapatid. Medyo mahaba kasi itong hindi tayo pwede mag-stay ng Pero yung iba kasi is, malinaw naman, di ba? Wala na, mga kapatid. Pusit tayo, Kabanata 2. Salamat, Sis Maria. Okay po. Kabanata 2. Ang bundok ni Yahwa. Ito ang pangitaing nakita ni Isaya na anak ni Amos patungkol sa Judea at Jerusalem. Sa mga huling araw, ang templo ni Yahwa ay itatatag bilang pinakamataas sa lahat ng mga bansa. Ito ay itataas higit sa lahat ng burol at lahat ng tao doon ay dadagsa. Maraming mga bansa ang magtatawag, halina sa bundok ng Sayon, tayo ay umakyat. Sa templo ni Yahwa, ang alahayan ni Jacob. Tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan, at tayo ay lalakad ayon sa kanyang kaloob. Mula sa Sayon ay iahayag ang mga kautusan ng tipan ni Yahwa. Mula sa Jerusalem, ito'y ipapahayag. Mula silangan hanggang kanluran. Sa pagitan ng mga bansa, sila ay hahatulan at aayusin ang mga alitan ng maraming mga bayan. Pupukpukin nila ang kanilang mga sibat at espada upang gawing araro at pangputol ng sanga. Hindi na maglalaban ang mga bansa
ni hindi na sila magsasanay para makidigma. Halina, kayong nagbibilang kay Jacob na angkan. Lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh na alahayam. Ang araw ni Yahweh. Ikaw, Yahweh, ay tinalikuran ng ilan sa iyong sariling bayan o mga tao. Yaong mga mapaghimagsik kay Jacob na angkan. Kanilang niyakap ang mga katuroang Gentile mula sa kanluran. Nagsasagawa ng panghuhula tulad ng mga Palestine at ginaya ang mga paganong pangkukulam at kaugalian. Ang kanilang lupain ay puno ng pilak at gintong nasamsam. Walang katapusan ang kanilang nakaw na kayamanan. Puno rin ito ng mga kabayo at karwaheng pandigmaan. Ang kanilang lupain ay puno ng mga idolo ng mga larawang inukit. Sila ay umuyukod at sumasamba sa imaheng ginayang pilit. Sa mga idolo na kanilang mga daliri ang umukit. Ang mga makasalanang ito ay yuyurakan. Ang kanilang mga pagsuway ay hindi makakaligtas sa kaparusahan. Magsisitakas sila sa mga bato at sa mga siwang nito ay magsisiksikan. Tumakbo kayo palayo mula sa presensya ni Yahweh na makapangyarihan. Hindi nila kayang tignan ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Ang mapagmataas ay mapapahiya at ibabagsak, at ang kapalaluan ng tao ay ibababa at mayuyurang. Sapagkat sa araw na iyon, ang itataas lamang ay tanging si Yahweh na alahayam. Itinakda na ni Yahweh na makapangyarihan ang araw ng paghuhukom sa mga masasama at lapastangan. Gaya ng matatayog na sedro ng Lebanon, gaya ng matitibay at lunti ang insena sa Bashan, gaya ng matataas na burol at mga kabundukan, gaya ng matatayog na tore at mga pader na tinibayan, gaya ng mga barkong pangkalakal at mararangyang pandagat na sasakyan. Hahamakin ng taong mapagmataas at ibabagsak ang mga kapalaluan. Ang mga idolo at ang mga sumasamba dito ay mawawala. Sa araw na iyon, si Yahweh lamang ang mananatiling dakila. Kapag ang anak ng alahayam ay dumating at niyugyog ang lupa, magsisitakbo at magtatago sa mga kuweba ang masasama. Sila ay gagapang na parang mga uod sa mga butas sa kalupaan, sapagkat hindi sila makakatagal sa presensya ni Yahweh at sa kaningningan ng kanyang kapangyarihan. Sa araw na iyon, ang mga idolo ng mga tao ay kanilang itatapon. Ang mga sinasamba nila mula pa noong unang panahon. Sila ay magsisitakas sa mga yugib ng bato at magtatago sa mga bitak ng bangin. Sa takot, sila ay lalayo mula kay Yahweh na makapangyarihan. Sapagkat walang sino man ang makatatagal sa kanyang kaningningan at kadakilaan. Mayayanig ang lupa sa kanyang kaluwalhatian. Tigilan ninyo ang pagtitiwala sa kanilang karunungan. Ang kanilang mga ilong ay kanya lamang hiningahan. Sino ba sila kumpara kay Yahweh na inyong tinalikuran? Yada. Yada. 22 verse 22, parang mere human, sino ba sila? So parang kulang yun eh. Ano ba yan? Hindi ko tuloy
Ah, lumabas na. Hayaan nyo. Pag bibili ng bagong mouse. Ang hirap na hirap pag yung verse 22, stop believing the wisdom of mere humans. Aha. Tigilan ninyo ang pagtitiwala sa ah, sa karunungan ng tao lamang. Sa karunungan ng tao lamang. Tagal na yung kanilang. Okay. So nandito yung lindol. Parang nangyari kanina. Ano yung sinasabi mo, Bro Mario, kung bakit parang warning yung yan? Sa Mindanao kasi parang gustong humiwalay sa buong Ophir. Yeah, nabalita ako kay Sis Pearl. Ano nga ba yung si Pearl, yung magsasubmit ang, yung mga Muslim ba yun o buong Mindanao lang? Ano ba yun? Or, ano ba Tingnan yun? natin Appeal siguro. ba yun? Or, Sasubmit, hindi, tribo. mga tribu, Ang tribo ay nagbalak na mag-submit sila ng petisyon sa UN na magiging independent. Independent. buong tribu yon, hindi Hindi ko lang alam isa. kung sino. Hindi ko alam kung Miliki. sino tribo, basta mga tribo sila. May Gusto nilang i-separate na ang Mindanao from Luzon and Visayas. Sino kaya ang movers niya, no? Sino kaya ang nila? May yan, sino sumusuporta o nagpupush niyan? Medyo kailangan pag-aralan mabuti yan. Kasi hindi natin, baka may may outside hand na kumikilos. Siyempre, rich ang natural resources na Mindanao. Pag Siyempre. tinanggal yan sa Ophir. Meron yan, siyempre. Oo, nakayan. Ito, nilindol-lindol sila. Ito, sinabi. Lalo na, Ito pala, direkto pa. ito is spearheaded by the Pre-Mindanao Movement and allied groups have forwarded regional resolutions to the United Nations Committee on Decolonization seeking to declare Mindanao as an independent federal state. Federal of state, bali parang stand-alone talaga, no? State within the state, parang ganun mangyayari. However, major Conclave. mainstream indigenous yung mga lumad and Bangsamoro groups are not currently leading or unified in this specific UN submission for total independence. Pero ang mayroon talagang gusto dati pa, mga Muslim. Kasi inaangkin So, nila parang ang ina-adapt. na kanila daw Ina-adapt. ng lupa daw yung Mindanao. So, ito, So medyo to? delikado rin pala si Robin Padilla. Okay Hindi, siya sa parang charter. Parang hindi ito kasi nakalagay Free Mindanao Movement Oo Ano nga rin ito? parang slave ba rin sila? ito? Hindi, Oo, parang yan. ng mga CIA ito. Oo, may nagpupush yan. Pero pero effective kasi gumalaw gumalaw Tsaka yung forwarded music na Mindanao, yung Mindanao na di ba parang gusto nila may separation talaga. Mindanao yung kanta, hindi na lang dapat Ophir or sabihin nila na na Davao or CDO o Jensen, di ba? Mindanao Sabi ko, paano? Forwarded na system. Buo na yan siya Kasama na dyan ang Davao, kasama na dyan ang CDO, kasama
Kasama Lahat-lahat yan. na Kaya yan, lahat na. Oo. nagpo-push. Baka Oo. sabang Sulu, ano yan ah. tawi-tawi, lahat na yan, isa yan. Mm. Kaya nga yung tribu, nagkaisa mga tribu dyan. Hindi natin alam kung nagkaisa yan sila. Oh, Basta ano nga, oh. palagay ko, Forwarded regional resolution to the United Nations Committee. kasi Nako, matagal na yan sila eh. So naisabit na yan. nasubmit na. Mm. Magpapadala sila sa sulsul to. Kasi Nagpapadala sa sulsul. ang Africa kasi hindi na nila mauto no? Kaya Mm. Mindanao na Kaya nila. siguro, Mindanao naman tinarget nila. Oo. Kaya nga, kailan kaya tatayo si Joshua? Nasaan na kaya siya? Mm. Hindi nga Hindi, malalaman natin yan, obserbahan natin. Kung yung galit ba yan na yan ay dahil dyan o saan man. Pero di ba parang obvious naman na dyan nga yun. Oo. Ilan lindol na sila eh. Ilan lindol, ilang kalamidad na. Ito lang. Saka Nakaraang yung taon lang, ilang lindol. Muslim yung mga terrorism, sila rin naman yung pupondo niyan, di ba? CIA Nung nakaraang taon, di ba 6.8 din yung 6.8 din yung yung manig, 6.8 to 7.2. Mm. Something dyan. Oh, yan din sa dalawa na eh. Ito, hindi ko siyempre, hindi naman natin pwedeng sabihin na ito yon. Pero kung i-analyze mo, ano nga to? O di ba? Pumasok Saka yung hindi, ayaw yun mga ng bata. wala yun sa plan Alahayang. ni King Yahweh kasi pag pinagsama nga, pinag-unite, tapos ngayon paghihiwa-hiwalayin pa, no? Hindi na. Oh. Wala na. Ayan na yon. Kasi ang mga ninuno. Tsaka pinapasok niya ang Islam. Kasi nga para hindi nga tuluyan masako. O Oo. ngayon, nandyan na, buo na. Buo na. Pinagtibay na pati ng wika. Alam ka na, hindi mo pa tanggapin yon. Gagamitin naman ulit ng kalaban ng Oh, Islam o opo. mga Kasi tribu. nga, di ba? Kasi nga, parang yung wikang, yung pagsalin sa Tagalog ng Torah, yun eh, parang kalinawan na yun eh. Wala na yung mga, di ba? Di ba, ikaw, Ephraimites ka. Wala ka ng dahilan kasi iba yung pagkakaintindi nun eh. Tagalog na eh. Oh, ito, ano na yan, nalinawan na yan. Oh, yung mali dyan, na-correct na. O yung maling interpretation dyan sa English, kapag sinalin mo sa Tagalog, dahil may interpretation, nalinawan na. O ikaw bilang Ephraimite, intindi mo na yun. Wala nga naman iba pa pagkakaintindi mo. Kaya malamang para sa atin yung na yan. Yung Torah na yan. Kala ko yung Kaya lindol. hindi. Oo. Yung lindol, depende sa ewan ko. Kasi ewan ko bakit kasi ba kailangan natin mag-iwaiwalay. Anong meron? Sige, Makikinabang ba tayo dyan? kailangan tayo, kausapin yung Kongreso, gumawa kayo mga sulat sa Kongreso, O, tumino no? kayo dyan. Walang iya kayo kasi. Hmm. Hindi yan marunong Okay. mahiya. Hmm. Tingnan natin itong verse 1. Ito ang pangitain na kita. Okay. Sa panghuling araw naman ito, pangitaan tungkol sa Judea at Jerusalem, huling araw. Ang templo ni Yahweh itatatag bilang pinakamataas sa lahat ng mga bansa. Yada. Ito ay itataas higit sa lahat ng burol at lahat ng tao doon ay dadagsa. So, hindi natin alam kung pero kung saan eksakto pero yung templo ni Yahweh ay itatatag. So, hindi natin alam kung yan, kung saan yan, pero sana kasama tayo doon, no? Maraming mga bansa ang magtatawag. Halina sa bundok ng Zion, tayo ay umakyat. Ito yung tatawag na Aliyah, no? Sa templo ni Yahweh, ang alahayam ni Jacob. Sino ba yung mga descendant ni Jacob? Di ba yung mga Israelita? Sinasaan yung tribe of Ephraim, yung 10 tribu. Hindi sa atin, di ba? Sa Ophir. Okay. Tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo ay lalakad ayon sa kanyang
kalooban siguro ito. Kalooban. Okay, verse 4. Mula sa Zion, ihahayag ang mga kautusan ng tipan ni Yahweh. Mula sa Jerusalem, ito ay ipapahayag mula silangan hanggang kanluran. Mula sa atin hanggang sa Shemite territory lang naman, di ba? Kanluran. Sa pagitan ng mga bansa, sila ay hahatulan. Hindi sa pagitan, sa gitna ng mga bansa. Sa gitna, in between. Sa gitna ng mga bansa, sila ay hahatulan. At aayusin ang mga alitan ng maraming mga bayan. Okay? Pupukpukin nila ang kanilang mga sibat at espada upang gawing araro at pangputol ng sanga. So gagawin yung kanilang mga yung mga nuclear magiging mga yung power plant, mga nuclear nila magiging gamit sa industry, hindi na panggera, no? Hindi pang industrial use. Hindi na maglalaban ng mga bansa, hindi na sila magsasanay para makidigma. Kasi hindi naman kailangan yan, mga di ba, mga drone na. Wala na yung mga march na ganyan, di ba? Pero Hindi sabi na ng Oo. mensahero, may wall dyan. Tama ba? Tama ba? Na Nagkakaroon ng invisible wall. Oo. Kahit ang Israel, di ba, nagkaroon ng yung Iron Dome. Halina kayo nabibilang kay Jacob na angkan. Lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh na alayang. So, ito ay magkakaroon ng peace. Hindi lang, pero ito final ba? Sa huling araw? O yung panahon na pero napakaigsi kasi ng panahon ng ng peace no? Hindi ko alam. Masagot O ko. naganap na ba ito o magaganap pa lang? Kasi kung sino yung humihingi ng kapayapaan, yun din ang yun din ang tumitira patalikod eh. Oo. Pag nagsisigawan ang mga tao ng peace, doon nagkakaroon ng kaguluhan. Yung Number one dyan, yung mga hintil. Oo. Yung mga peace sign, di ba? Peace sign. Pero during that time, nasa Vietnam sila noon. Yung mga Yes. na hippie, no? Ito, verse 6. Ikaw, Yahweh, ay tinalikuran ng ilan sa iyong sariling bayan. Yaong mga mapaghimagsik kay Jacob na angkan. Tanggalin ko na itong mga tao. Taga sariling bayan. Kasi nandito na. Kasi nung una kasi, parang ito sa mga unang unang inedit. Kaya parang may sariling bayan. Yaong mga mapaghimagsik. Ito. Kanilang niyakap ang mga katuroang Gentile mula sa kanluran. Ayun. Nagsasagawa ng panghuhula tulad ng mga Philistine. Yung mga horoscope, no? At ginaya ang mga paganong pagkukulam at kaugalian. Ako, Mga ang daming gumawa dito niyan. Oo. Ang dami palang gumagawa dito niyan. Panghula, pangkukulam. Lalo na sa Panagayo. Visayas region, di ba? Kasi mga galing din sa mga Babylonian, yung mga tao doon, di ba? Minaster nila yun eh. Mga Canaanite na nakuha nila ang ng Canaanite, yung mga House of Ephraim, di ba? Yung mga nakasulat sa Latin. Oo. Pero ang tribe of ang mga Joktanite, parang wala naman silang ganyan mga babaylan meron sila. Pero yung mga parang wala naman, no?
Okay, verse 7. Ang kanilang lupain ay puno ng pilak at gintong na samsam. Walang katapusan ang kanilang nakaw na kayamanan. Puno rin ito ng mga kabayo at karwaheng pandigmaan. Eh, di ba nag-ano to si Solomon eh, yung mga kabayo at karwahe, di ba? Madami. Naging trader siya ng mga karwahe at kabayo. Kumbaga sa atin ngayon eh, car traders. Ang kanilang lupain ay puno ng mga idolo ng mga larawang inukit. Sila ay umuyukod at sumasamba sa imaheng ginayang pilit. Yung mga sariling daliri ang mga umukit, no? Tapos sa verse 10, magsisitaka sila sa mga bato at sa mga siwang nito ay magsisiksikan. Ano yung mga batong yan? Tumakbo kayo palayo mula sa presensya ni Yahweh na makapangyarihan. Hindi nila kayang tingnan ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Ano yung mga batong ito? Hindi kaya ito yung mga mga batong simbahan? So, although nangyari ito nung panahon ng yung mga Edomite, di ba? Tago sila sa batuhan. Tapos sa verse 11. I-mute ko lang yung Ang mapagmataas ay mapapahiya at ibabagsak, at ang kapalaluan ng tao ay ibababa at mayuyurak. O yung mga mapagmataas ay itatrample at saka ibababa. At ang pagmataas naman ay mapapahiya at ibabagsak. Sapagkat sa araw na iyon, ang itataas lamang ay tanging si Yahweh na alahayam. Na itinakdaan ni Yahweh ang paghuhukom. Verse 12. Tapos itong 13, yung niya yung mga yung mga palalo, gaya ng matatayog na cedro ng Lebanon, gaya ng matitibay at luntiang encina sa Bashan. So, yung mga kumbaga sa atin ngayon Guinness Book of World Records, mga tore, pader, barko. Hahamakin ang tao mapagmataas at ibabagsak ang mga kapalaluan. Diba? Ngayon pataasan, patayugan, yan. Yung mga tower, tayugan, di ba? Diba yun? Di ba dati ang pinakamataas yung sa New York? Ano nangyari? Naungusan sila ng ng UAE, ng Taiwan, di ba? Mga tower. Yeah. Ang mga verse 18, ang mga idolo at mga sumasamba dito ay mawawala. Sa araw na iyon, si Yahweh lamang ang mananatiling dakila. Ito, kapag ang anak ng alahayam ay dumating at niyugyog ang lupa, magsisitakbo at magtatago sa mga kuweba ang masasama. Sila ay gagapag na parang mga uod sa mga butas sa kalupaan, sapagkat hindi sila makakatagal sa presensya ni Yahweh at sa kaningningan ng kanyang kapangyarihan. Paano kaya ito, no? Pero kasi ang pagyugyug dito kasi is pwedeng economy, di ba? Or change of form of government, yung New World Order, mayuyugyog. At magtatago sila dahil sila makatatagal. Verse 20, sa araw na iyon, ang mga idolo ng mga tao ay kanilang itatapon. Ang mga sinasamba nila mula pa noong unang panahon. Ang mga idolo sa pera. Mawala na ng value ang pera.
Yan yung pagyugyug niya. Oo. Yan yung Kahit yung pagyugyug mga niya. ano, yung mga mali-maletang yan, Itatapon mo. Itatapon itatapon mo. na lang yan, paggatong na lang yan, mga mali-maletang Ah, basura. kasi nga, di ba Ito, yung, walang ano, bali, yung nagiging nag-share ano sa na eh. akin? Di ba Ah, yung nag-share nga sa akin? Sila ang nagtayo, sila rin ang magbabaklas. At hindi na oo, nila yun pababalikin kailanman. oo. Lalo na pag digital money na, no? Tatapos, saan gagawin mo dyan sa mga, ano mo, mali-maleta mo? Verse 21. Sila ay magsisitaka sa mga yungib ng bato at magtatago sa mga bitak ng bangin. Sa takot, sila ay lalayo mula kay Yahawa na makapangyarihan. So talagang lalayo sila. At saka yung ano, mga bato at mga, hindi yan, mga gilid-gilid lang sila eh. Laylayan na, magiging laylayan na lang sila ng lipunan, no? Kasi di ba bundok is government or ano, kingdom. Sapagkat walang sino man ang makatatagal sa kanyang kaningningan at kadakilaan. Mayayanig ang lupa sa kanyang kaluwalhatian. Ito yung ano, economic earthquake. Tigilan ninyo ang pagtitiwala sa karunungan ng tao lamang. Ayun. Ang kanilang mga ilong ay kanya lamang hinihingahan. Oo, yung buhay ng tao galing din sa alahayam eh. Pero mas naniniwala tayo sa karunungan nung, ng ano, ng taong yon. Sino ba sila kumpara kay Yahawa na inyong tinalikuran? Ayan daw. Siya na ano na nakakaalam ng lahat pero mas nagpapasikat pa tayo sa tao, sa kapwa-tao, o nagtitiwala sa mga tao. Meron pa ano, sis? Miss Dahlia? Meron pa kayong ano, may reflection dito, bro? Okay na O po, sis? sis. Okay na, sis. Ano, Ah, mag-marker na o paano? Kaya pa Nakadalawa po. lang tayo. kaya pa Kaya. ba? In 10 minutes? Ay, hindi na. Kaya pang Mahaba ito. basahin, tapos type next week. Bukas na yung ano, kung hindi. Bukas na lang Reflection. Pwede, talakayin. pwede, pwede. Sige, pwede Opo, tayo Pwede. yung magbasa. Basahin mo na reflection. lang, tapos Pwede bukas na. nang basahin. Opo. Okay. Okay. Kabanata 3. Parusa sa pagsuway. Masdan, si Yahawa na alahayam ay aalisin. Lahat ng panustos at suporta sa Judea at Jerusalem. Lahat ng pagkain at inumin ay kanyang aalisin. Mamumuno sa mga bayani, propeta, hukom at mandirigma, mga manghuhula at nakatatanda, pati mga kapitan, mga taong may ranggo, mga tagapayo, ihasa sa bukirin na mga manggagawa. Mga kabataan ang gagawin kong mga opisyales nila at mga paslit ang mamumuno sa kanila. Mang-aapi ang isa't isa. Kapitbahay laban sa kapitbahay, ang tao laban sa kapwa. Ang mga kabataan ay lalaban sa nakatatanda at ang mga walang pangalan ay aangat laban sa mga kilala. Sa panahong iyon, ang isang lalaki ay magsasabi sa kanyang kapatid, "May balabal ka, kaya ikaw na lang ang mamuno sa atin. Pakiayos mo itong tambak ng buho dito sa amin." Dahil sa panahon na iyon, sasabihin niya, "Wala akong magagawang solusyon. Wala akong pagkain ni damit sa bahay ko ngayon. Huwag mo akong gawing pinuno ng bayang iyon." Nalugmok na ang Jerusalem. Bumaksak na ang Judea. Ang kanilang mga salita at gawa ay pawang laban kay Yahawa, isang paghamak sa kanyang maluwalhating presensya. Ang kanilang mga mukha ang saksi laban sa kanila. Ang kanilang mga kasalanan ay taas noong ipinagyayabang gaya ng Sodoma. Hindi nila ito itinatago
kahabag-habag sila. Sariling kapahamakan ay ibinuhos sa kanila. Sabihin mo sa mga matuwid, magiging maayos ang kanilang kalagayan. Kakainin nila ang bunga ng kanilang mga gawa at pinaghirapan. Ngunit sa masasama, kahabag-habag sila. Sumpa at kapahamakan ang tatamasahin nila. Tatanggapin nila ay kabayaran ng masasamang gawa. Mga kabataan ang umaapi sa aking bayan o mga tao, at mga babae ang namumuno sa karamihan. Mga kabataan ang umaapi sa aking bayan, at mga babae ang namumuno sa karamihan. Aking bayan, kayo ay inililigaw ng mga tagapagturong tulisan. Inililihis nila kayo sa matuwid na daan. Ang alahayam ay humatol. Ang alahayam ay humatol. Pasensya na, talagang masyadong magalaw itong ano. Ba yan? Saan na tayo? Ang alahayam ay humatol. 13. Ang alahayam Okay. ay humatol sa loob ng hukuman laban sa mga nakatatanda at mga pinuno ng kanyang bayan. Kayo ang sumira sa aking ubasan. Mula sa mahihirap, ang mga kayamanang nasamsam, ngayon ay nasa inyong mga kabahayan. Si Yahweh ay pumaroon sa kanyang hukuman. Tumayo siya upang hatulan ang kanyang bayan. Ano ang ibig niyong sabihin sa pagyurak sa aking bayan at sa pag-igiit na kanilang mga mukha? Tanong ng alahayam ng mga Israelitang naging dukha. Sabi ni Yahweh, ang mga babae ng Sayon ay mapagmataas, naglalakad na nakataas ang leeg, nang aakit ang mga mata at tumutunog ang mga palamuti sa kanilang mga paa, habang umiindayog ang balakang sa bawat hakbang. Kaya't kanilang mga ulo ay padadalhan ni Yahweh ng mga sugat, at ang kanilang mga anit ay mapapanot. Sa araw na iyon, aalisin ni Yahweh ang lahat na kanilang palamuti, ang mga pulseras, kwintas, at palamuti sa bukong-bukong, ang mga palawit, singsing sa daliri at ilong, ang mga pamigkis, panyo, torbante, mga korona, salamin, at pitaka, ang mga mamahaling kasuotan at mga belo, mga kapa, balabal na pambalot, at damit na lino, ang anting-anting at mga pabango. Sa halip na halimuyak, magiging amoy ng kalburo. Sa halip na pamigkis, panali ng lubid. Sa halip na buhok na magarbo, pagkakakalbo. Sa halip na mamahaling damit, sako. Sa halip na kagandahan, tatak ng kahihiyan. Ang inyong mga lalaki ay mamamatay sa tabak. Ang inyong mga mandirigma sa labanan ay babagsak. Ang mga anak ng Sayon ay iiyak at magluluksa. Sa kawalan ng pag-asa, sila ay uupo sa lupa. Sa araw na iyon, 7 babae ang kakapit sa isang lalaki. Ialis mo kami sa kahihiyan, ng kanilang sabi. Kami na ang bahala sa aming pagkain at mga kasuotan. Maging asawa mo lang kami
at tawagin sa iyong pangalan. Yada. 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 Maraming medyo mahabang diskusyon to. Anyway, meron pa tayo susunod na abangan na lang susunod na talakayan. Salamat mga kapatid sa Bless, pakikinig. shalom. Ano nga music natin, Salamat. Sil? Maraming Yada. salamat po. Share Yada. ng mga karunungan sa Maraming Torah. maraming salamat din sa iyong Salamat. pagdadal. Happy anniversary, Sister Happy Dear. anniversary. Maraming Bless salamat. mga kapatid. Surprise. Okay, Bless, so shalom. dahil ngayon, anniversary Shalom. ay, Ng OAC. oo, i-share ko itong awitin na shinare ng kapatid. Okay. So, Ano salamat kayang sa kapatid na nag-share nito. surprise? Hmm. Salamat mga kapatid, be blessed. Shalom. Oy, hinango mo ako. Bless salamat. Oh, si Bro EA. Hmm. Ang buhay ko'y biglang nagbago nang marinig ko ang tinig mo. Dating puso'y litong-lito, ngayon'y nauunawaan dahil sa'yo. Maraming taon akong ligaw sa madilim at mapait na daan. Walang liwanag na matanaw hanggang ikaw ay napakinggan. Sa iyong salita ako'y nagising, katotohanan ay aking napansin. Sa wakas nauunawaan ko rin ang tunay na landasin. Pagdating mo'y ligaya't saya, paglayo mo na may lungkot at luha. Panggugulila'y di mawala-wala tuwing ikaw ay naaalala. Hinango mo ako sa putik ng mundo, nilinis mo puso kong magulo. Tinuruan mo akong magbago at lumakad sa landas na wasto. Noon ako'y bulag at nalinlang, tunay kong kasarinlan ay hindi ko nalalaman. Ngunit tinig mo'y naging ilawan, kaya ngayon ay nalalaman tunay na pagsamba sa tunay na pangalan. Bawat salita mo'y aking iingatan habang ako'y may hiningang taglay. Mga utos mo'y aking susundan hanggang sa wakas ng aking buhay.
patungo sa liwanag na walang humpay. Mga salita mo'y aming kapiling, mga aral mo'y mananatiling ningning. Sa bawat luha at bawat dalangin, naramdaman ko'y aking aawitin. Salamat sa iyo, mensaherong tunay, sinugo sa pangalan ni King Yahweh Shai. Binuksan mo isip kong tunay, mula sa dilim ako'y inakay, patungo sa liwanag na walang humpay. Mga salita mo'y aming kapiling, mga aral mo'y mananatiling ningning. Sa bawat luha at bawat dalangin, naramdaman ko'y aking aawitin. Pangunggulil ay di mawawala, palagi kitang naaalala. Mga turo mo'y hindi mabubura. Yada. Yada. Yada.